Sa pagpili ng motor ay masasabi natin na sobrang hirap mag-decide kung anong motor ang nararapat at nababagay sa atin bilang isang rider. At simula nga na nawalan ako ng motor na sinorender ko sa owner, ay parang nawalan din ako ng isang paa as motovlogger. Kahit wala pa akong kakayahan na kumuha ng motor, ay parang nakita ko ang motor na pag-iipunan ko at gagawin kong partner sa aking hanap buhay. Welcome to Haji Motovlogs, and this is Skygo Boss 150, ang pinapangarap kong motor na nakita ko na sa wakas. Ito ang Skygo Boss 150 at taglay nito ang mga karakteristik at abilidad ng isang motor na hinahanap ko at ideal setup na gustong gusto ko. Impluwensya ng pinakapaborito kong pelikula na High and Low, kaya nagustuhan ko ang motor na ito dahil sa tindig, forma at ganda nitong taglay ay ibang-iba ka talaga sa karamihan. At sa pelikula ngang High and Low ay makikita nyo ang mga classic at cruiser type motorcycle na sobrang astig at alam mo na puro Harley Davidson ang tatak. Pero napaisip ako kung sa kalagayan kong hikaos ay malabong magkaroon talaga ako nun, or else merong replika o kahit kagaya ng mga ganon pero abot kaya ng masa. Kaya tuwan-tuwa ako nang makita ko ito sa isa sa mga dealer ng Skygo dito sa Iba, Zambales, at unang sakay ko ay ramdam ko na ito na nga ang motor na babagay at sakto sa pangangailangan ko. Dahil taglay ng Skygo Boss ang mala cruiser look design with vintage look na sobrang classic at tindig na mala Robin Padilla ang dating kapag ito ang motor mo. At sa halaga nito na 53,000 pesos, meron ka ng ganitong kagandang vintage and cruiser look na motor na siguradong ibang-iba ka talaga sa iba. Ang makina nito ay may kargadong 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves at naka-air-cooled para sa kanyang pagpapalamig ng makina na merong fuel system na carburetor. Sukat naman ng bore ay nasa 62mm at ang stroke ay nasa 49.5mm na may compression ratio na 9.0:1. Sa kanyang performance naman ay pasok pa rin na may maximum power na 8.2 horsepower at 8,500 RPM at peak of torque na 9.8 Nm at 7,500 RPM na kaya daw tumakbo sa bilis na 100 to 120 km/h ayon yan sa mga gumagamit nito. Depende rin yan sa mode of rider. Meron naman itong 5 gear transmission na sakto sa long ride and heavy duty road condition na di mabibitin sa takbo dahil mas marami kang gear na pagpipilian. At ngayon mga idol, halina't samahan nyo kung ikutan pa ng mas makita pa natin at mas malaman nyo kung bakit ito ang nasabi ko na motor na para sa akin. Unahin natin sa taglay na forma at appearance nito ay mapapawaw ka na lang talaga. Kung mahilig ka sa classic look design na bike ay baka iuwi mo na ito. Kitang-kita naman from front, back at side to side ay napakalinis ng detalye at kala mo pang mamahalin ang motor na ito. Dumagdag pa sa pagkapogi ng motor ang all black painted nito magmula tangke, frame, gulong at makina maliban na lang sa top head nito sa makina. Sa unang bahagi naman ay naka-round headlight design na bagay sa pagka-classic ng motor na coated naman ng stainless back cover na gumagamit naman ng ordinary bulb. At sa signal lights naman nito ay ordinary bulb din ang gamit. Pero maganda dito ay round din ang shape nito at movable ito na naka-separate at nakalabas for better visibility at more safe sa daan. Mahabang telescopic fork ang suspension sa harap dahilan para magmukhang cruiser type ito na gumamit ng single disc brake with single piston caliper for braking system. Very sophisticated naman ang kalesa look design ng mags nito na coated ng matte black finish at may sukat ito na gulong na 2.75-18 at naka-tubeless na rin na nothing to worry sa pakong maliit. Protection at ang lakas ng forma ng rubber boost nito. At sa gilid ay merong round reflectorized for other visibility sa daan lalo na sa gabi. Sa gilid nito ay makita naman ang model name na Boss at ang brand name nito na Skygo na merong design na parang arrow. At napakalinis nito ng frame at coated ito ng black. Sa makina naman nito ay malinis at pulido ang mga wirings at cables na isa sa mga nagustuhan ko sa motor na ito. At sa ibaba naman, ito ang cambio niya na merong round shifter system na simpleng paliwanag from 1, 2, 3, 4, 5 na pababa ay ang neutral nito ay pwedeng pababa kaya di masyadong hassle at bugbog ang shifter mo. Chain drive naman ang gamit nito sa hatakan. Merong cover na stainless steel na bumagay sa main color nito na black coated. Mixed color naman ang suspension ng coil spring nito na merong black and chrome. Drum brake naman sa kanyang braking system nito sa likod
na naka-mags din na mayroong sukat na 110x90-16 at naka-tubeless na rin ito. Ang taillight naman nito ay naka-box type pa rin na gumagamit ng ordinary bulb at separate position pa rin with round design pa rin ang kanyang signal lights na gumagamit din ng ordinary bulb. Nagustuhan ko din ang kanyang vintage design ng tapaludo nito sa likod na maiksi at malinis at pormado tignan pag ito ay nasa likuran. Meron din itong kickstarter para sa mga sandaling humina ang battery mo o malobat ang baterya ng motor mo, ay pwede itong secondary option para sa pag-startup na makina, at ito ang kanyang foot brake pedal sa likuran. Mako naman tayo sa kanyang bandang itaas at unahin natin ang kanyang manubela na long and naked handlebar nito na may chrome metallic finish na sobrang ganda at astig. Sa buttons and switches naman tayo ay meron sa kaliwa na pass switch, high and low beam, turn lights at horn. Sa kanan naman ay merong kill switch button, headlights on and off, at electric starter button. Sa kanan naman ay makikita ang throttle control with brake lever sa unahan, at sa kaliwa naman ay meron handle grip with clutch lever. Classic and vintage design naman ang console panel nito na traditional round design, at ito ay merong simple but very good design pero readable ang mga indicator at meter na dapat mong malaman. Nagustuhan ko din sa panel nito ay merong digital gear shifter indicator na guide ko kung anong shifter na ang ginagamit ko. Much better din ito sa mga baguhan na di kabisado ang tunog at hatak ng bawat gear. Traditional manual key naman ang gamit sa kanyang ignition key na meron lamang na on and off na sistema. At ang maganda dito ay meron itong USB charging port area na kung saan mas convenient gamitin anytime anywhere kung saan ka man maabutan ng pagkalobat sa kalagitnaan ng biyahe. Itong sakto sa aking hanap buhay na vlogger na pwede akong mag-charge ng gadgets kahit mga cellphone o kahit mga cameras. Nagustuhan ko dito ang makapal at heavy duty na leather ang gamit sa cover nito sa upuan na merong classic look design na tabas at merong 4 na umbok sa rider for comfort riding experience. At ang kagandahan sa malalim na tabas nito ay kahit maliit na tao ay kayang-kaya ito imaneho. Let's talk about later. At safe sa yag balls mo dahil makapal ang foam sa yag balls area. Matte black finish naman ang coated sa tangke nito na merong kapasidad na 10.5 liters. Malayo-layo na din ang mararating nito sa isang full tank. Pagdating naman sa kanyang body dimension, ito ay may kabuuang haba na 1990mm, lapad 820mm, at taas ay merong kabuuang 1125mm. Pasok pa rin sa mga daily use at merong lugar na merong mabibigat na traffic na kayang isingit-singit at ipasok-pasok. Ang seat height naman nito ay Pinoy friendly dahil ito ay may sukat na 780mm dahil yan sa maliit na gulong at malalim na ukan ng upuan, kaya ito ang nagustuhan ko. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height at kahit nakatingkayad na ako ay di ko ramdam ang hirap sa pagbabalanse nito. At dahil malalim ang ukan ng upuan ay sobrang relax at napaka-comfortable ito sakyan all day long. Relax din sa braso at likuran dahil sa handlebar nito na sakto ang taas. At sa timbang ko na 58 kilo na merong machete na pangakatawan ay kayang-kaya kong ibalanse at imaneobra ito kahit ito ay may timbang na 129 kg. Pagdating naman sa kanyang presyo regarding installment, kapag kukunin mo ito ng hulugan, ang Boss 150 ay may down payment na 3,000 at sa 3 years contract nito, ito ay merong monthly installment na 2,848 with rebate as 300 pag maaga ka or on due date ka magbayad. At sa mga gustong mag-inquire, mag-apply ng installment, bisitahin lang ang kanilang branch sa Iba, Zambales at siguradong aasikasuhin kayo ng mga nagsisibaitan at nagsisipagang mga staff doon. At ayun na nga mga idol, ang pangarap kong motor na sobrang astig pero affordable and durable na saktong-sakto talaga sa panlasa at pangangailangan ko. At sa mga mahilig naman sa vintage and cruiser look design na gustong iba sa karamihan at mahilig mag-customize ay highly recommended ito sa inyo. Ang tanong na lang para sa akin mga idol, kailan ko kaya makukuha ang motor na ito? Bagay ba sa akin? I-comment nyo nga. At approve ba at sulit ba ang Skygo Boss sa inyo ayon sa kanyang presyo at katangian? Oo o hindi, i-comment mo nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.